Hello mga kadonatics! Isang nakakapangilabot na video ang nag-viral ngayon. At kung makikita nyo at maririnig nyo mga kadonatics, masasabi nyo talaga na totoong totoo. Bakit? Isa kasi itong press conference ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung saan sinabi niya mga statements na to. At kung marinig yung mga pinagsasabi niya dito mga kadonatics, mangingilabot ka. It feels like so creepy. Kaya kung gusto nyo malaman kung ano, let's find out. Kung kapangalan ko, abay hindi ko anak yan. Sapagkat yung aking anak matagal nang namatay dun sa London. Again. Kung sa darating na panahon ay merong tatagpong kapangalan ko, abay hindi ko anak yan. Sapagkat yung aking anak matagal nang namatay dun sa London. Help me confirm this video because I cannot find if it is true or not. Pero, no doubt, yung boses niya is kaboses talaga ng dating Pangulo. Tell me if I'm wrong. Nakakapangilabot yung mga sinasabi niya dito. Piruin mo, sa darating na panahon, kung may kapangalan ko na tatakbo, kasi yung anak ko namatay na doon sa London, is it really true? I don't know. Is it fake? I'm not sure. Kaya, sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, it seems like there's a connection within this video and what is happening right now. Yung para bang wala tayong presidente. Hindi nagpa-function yung presidente natin. Kasi for 3 years, gulo lang ang ating nasaksihan. Corruption, krimen, walang projects. Itong next video natin panonoodin mga kadonatics, isa tong pelikula na kung saan si Cesar Montano gumanap bilang isang Ferdinand Marcos Sr. sa Malacanang. At ang title ng video na to is Iginuhit ng Tadhana. At ang anak niya dito na si Bongbong Marcos, acted by Diego Loizaga, yung anak niya din sa personal. At dito malalaman yung mga kadonatics ang hobbies and pastime ni Bongbong Marcos. Very interesting. Panoorin natin. Di ba nag-usap na tayo? Sinabihan ka na namin ng mami mo na magpalit ka ng damit sa presscon. Bakit ganyan pa rin ang damit mo? Dad. Ha? Bakit ganyan pa rin ang damit mo? Anong gusto mong palabasin? Dad, pinasabugan na po nila tayo. So, ang gusto mo, pasabugan din natin sila. Ganon? Dad, ang alam ko po kasi... Anong alam mo? Anong alam mo? Gusto ko marinig yan. Sige, gusto ko marinig yan. Anong alam mo? Pakikinggan ko. Dad, ang alam ko po kasi, kaya nila tayo pinasabugan kasi gusto lang tignan kung anong kaya natin. Kung kaya ba natin tumapat sa kung anong meron sila. Eh sabi naman po sa akin ni General Ver na mas marami pa rin tapat sa atin sa armed forces. Kaya kung sasagot tayo, siguradong panalo tayo. Anong alam mo sa pagkapanalo? Anong alam mo sa katapatan? Ha? Gayong palagi kang nagpa-party, palagi kang wala, palagi kang nasa club, kaysa sumama ka sa amin ng mami mo sa mga gawain sa gobyerno. Bakit? Meron ka na bang napanalo sa sarili mo? Meron na ba? Meron ka na bang napanalo na ikaw lang? Tanungin mo ang sarili mo. May napanalo ka na ba sa sarili mo? Meron ka bang kaibigan na masasabi mo totoo? Kung umasta ka! Akala mo kung sino ka? Yang mga kaibigan mo sa ibang bansa. Kaya sumasama sa iyan dahil alam nila na ikaw ay anak ng isang presidente. Kaya sumasama sa iyan. Ipasok mo yan sa tuktok mo! Dad, yung mga kaibigan ko sa ibang bansa, hindi nila alam na anak ko ng presidente. Kaya nga po, yung may pagkaibigan dito kasi... Mismo! Kaya hindi mo alam ang pakiramdam dahil hindi mo alam. Hindi mo alam kung sino ang sino, hindi mo alam kung ano, hindi mo alam ang totoo, hindi mo alam kung sino ang totoong tutulong sa iyo, hindi mo alam ang kaibigan. Yan ang totoo. Paano mo malalaman na yung mga kaibigan mo sumasama sa iyo? Paano mo malalaman kung yang nakikipagsaya sa iyo ay kasama mo pa rin kahit magkalintik-lintik na ang lahat? Parang Imo ganito sa ang nangyayari kaya da. Paano? Yan ba ay mga kaibigan mong totoo? Ha? Yung sinasabi ni Fabian na sinasabi niya maraming loyal, maraming tapat na tao tayo para sa atin. Ha? Sigurado ka ba? Sabihin mo sa akin kung sigurado ka dyan. Wala kang masabi! Wala kang masasabi! Hindi mo alam ang katapatan, hindi mo alam ang tiwala! Lahat po kasi, Dad, ng mga kasama nyo, wala na. Kaya ako to sinuot para ipakita sa kanilang lahat na ako po, nasa tabi nyo pa rin! Bakit mo pinamumukha sa akin na hindi ako marunong pumili ng taong pagkakatiwalaan ko? Hindi po, Dad! Ha?
Hindi po! Anong gusto mo palabasin? Nagtatapang-tapangan ka! Nakasuot ka ng ganyan para sabihin ng tao na si Bongbong ay napakatapang, handa siyang makipaglaban, pumatay at mamatay para sa bayan. Ang tapang ni Bongbong! Ayan siya! Handa niyang ipaprotektahan ang palasyo! Handa niyang iaalay ang kanyang buhay! So yung mga kadonatics, yung mga linyahan dito, yung mga pinagsasabi ni Cesar Montano, parang nangyayari talaga sa buhay ni Bongbong Marcos. Yung party. So I think yung nasa industry ngayon, alam nila ang kabuwang pagkatao ni Marcos Jr. Kaya nasabi nila yun. I don't think na yung linyahan dito, gawa-gawa lang nila. Kasi look what happened. Philippines now is doomed. Kung anong klaseng Pilipinas meron tayo, that because the kind of leader we have today. Anyway, mga kadonatics, maraming salamat and goodbye.